So, ayun, good evening ho, gabi ngayon. So, pag-usapan natin yung nangyari nung nakaraan. Pasensya na kayo, hindi ko kaagad na i-upload. Gawa ng medyo busy din. Tapos maingay talaga dito sa lugar. Actually, ngayon nga, mayroon nagbibideo okay. So, beer house kasi yung ano natin mga katabi na kapitbahay natin. So, yun. So, yun, simulan natin dun sa ano kasi, sa mga hindi nakakaalam, kami po dito, may bayad o by schedule yung trabaho namin. So, bakit by schedule? Kasi sa dami ho, tsaka gusto ko natututukan din. Hindi po kami nag-accept talaga ng walk-in. So, kaya pa nag-inquire kayo, by schedule talaga yan. Pa nag-message kayo sa page, merong automatic na reply dyan na by schedule. So, regarding naman po sa mga check-up natin, yung check-up is nag-rate po yan ng 300 pesos to 500 pesos. Depende po yun sa gagawin. Kung halimbawa, check up lang ng mga pang-ilalim. Kasi, kagaya niyan, kung bakit may bayad, naro-road test po namin yan. At, hanggat di po namin nahanap yung ingay niyan, alam na yan naman nagpapagawa rito. O kaya, kung gusto nyo, subukan nyo magpa-check up sa amin kung paano kami mag-check up dito ng sasakyan. Minsan may mga kinakalas pa kaming ibang ano dyan, para mag-check lang. Okay? So, pag yung mga 500 pesos na rating na yun, may mga binaklas na kami noon. Kasi, anong nangyayari, minsan hindi kaya ng budget ng customer o minsan talaga gusto lang din talaga nila magpa-check up para ma-diagnose. So, binabalik na lang nila sa ano. So, kaya sinisingil namin sila ng check up ng 300 to 500 pesos. Doon po yung check up namin. Doon nag-arrange yung check up namin. Ang nangyari, ito si customer, hindi pala naka-schedule to, sa madaling sabi, walk-in. So, nag-road test kami, ako nag-road test. Ang sinabi niya sa akin, naka-schedule daw siya, nagpa-schedule dito sa tao ko. Tapos, hindi naman po ako yung tipong tao at never po ako na hindi nagtitiwala sa kapwa ko. Lahat po na nasa paligid ko, pinagkakatiwalaan ko agad. Which is yung lesson learned sa akin na hindi pwede na gano'n. So, syempre, meron ka rin dapat na tinatawag na panigurado lang. Kasi, talaga ugali ko, hindi ako nag-isip ng hindi maganda sa kapwa ko. So, kaya yun, hindi ko na dinouble check naman. So, dino-road test na nga namin. So, unang-unang, tinatanong ko siya kung anong concern niya. Sabi niya sa akin, check up lang. So, sabi ko po, bakit nyo po ipapa-check up? At anong concern ninyo? So, mahina nga raw yung hatak, tapos pumapalya, tapos yung under chassis daw, yung bushing, yung pagkakasabi niya sa akin, yung bushing, alam niya na agad yung sira yung bushing. So, syempre, SOP natin yan, road test ko yan. Pag na-road test ko yan, pakikiramdaman ko na yan. So, sabi ko sa kanya, sir, may tama rin rack and pinion na ito, kasi sa mga hindi nakakaalam, pag ako po nag-road test ng rack and pinion, at may lumalagatok dyan sa ilalim na yan, yung daliri ko po ng paa, nakaipit na po agad sa coupling yun. Pinakikiramdaman ko na yun. Sabi ko, pag sasabihan ko na agad yun, sir, possible to, may tama yung parang si Sarakin Pinyo. Parang pa lang yun, hindi pa to final. Kasi hindi pa namin na final check. Kung kaya nalalaman ko na agad. So, tapos regarding dito sa hatak, ang napansin ko sa kanya is nagda-drag. So, clutch lining, dragging, tapos, okay naman yung idling niya, okay yung minor niya. So, di bumalik na kami rito sa shop. Pagbalik namin dito sa shop, ang sabi niya sa akin, sabi ko sa kanya pala, sorry, sir, wala akong problema tong spark plug ninyo kasi nag-road test pa lang kami, pinipilit niya sa akin na spark plug yung problema. Tapos, tinanong ko na siya ng history niya, sabi niya, yung spark plug daw, nagpalit na raw siya bago yung spark plug. Tapos, kailan po yon? Last year. Ang sabi niya, last year. Sabi ko, hindi na po bago yon. Sabi niya, isa lang kasi pinalitan ko. O, kayo na po magtagpi-tagpi ng kwento kasi kung ano ba siya, willing ba siya maggasto sa sasakyan niya o hindi. Isa lang daw pala ang pinalitan. So, sabi ko sa kanya, kasi, madali lang naman po kagaya sa inyo man naka-experience ng mga gasoline na sasakyan o engine, madali lang po malaman ng sira yung spark plug. Sobrang madali lang yan. Papalya kung may pundido dyan, tsaka ignition coil.
Sabi ko sa kanya, wala akong problema. Pinilit niya. Sabi niya, hindi, papa-check up ko yung spark plug. So, yun na nga. At dahil may mga ginagawa pa nga ako at may mga nakapila pa, ang sabi ko rito sa chief mekaniko, si Joey, yun yung gumawa. Sabi ko, Joey, i-check mo yung gustong ipa-check ni Sir. So, yun. Hindi ko na napapansin kung ano nangyayari. So, yun pala, ang ginawa, binaklas yung spark plug. So, sabi nung tao ko sa kanya, goods naman yung spark plug niyo, walang problema. So, ang ginawa niya, may dala siyang spark plug, pinasalpak niya ngayon yung spark plug na lumang dala-dala niya. Ngayon, nung pinasalpak niya yung lumang spark plug na dala-dala niya, biglang pumalya. So, ngayon, ang sabi niya, ibalik na lang yung tinanggal. So, sa madaling sabi, ilang kalas na po yun? 3 na yun. Una, kinabit, tapos kinalas ulit. So, 3 trabaho na yon. So, kung babayaran po ni Sir ng ano yon, ng labor ng spark plug, baka 1.5 na yun. Kasi labor ko talaga ng spark plug rito is 500 pesos. So, 4 na spark plug yon. So, kaya ako naman po kasi ang sistema ko, hindi naman po ako babaklas talaga nang alam ko naman talaga hindi naman talaga sira. Kasi sa madali lang naman po talaga, sa totoo lang, madali lang malaman yan. Kahit di nyo nabaklasin yung spark plug, madali lang yan kung palyado yan o yun yung concern niya. So, yung concern niya po kasi yung plus lining niya. So, nagdadrag, sabi ko, walang hatak na ho, may slide na. Sabi pa nga niya sa akin, bagong palit yan. Kailan po pinalitan to? Mga 1 kalahating taon. Sabi ko, sir, hindi na ho bago to. Ay, syempre, kung bago, last month, o kahapon, o last week, mga ganun. Pero pag years na, hindi na bago yun. Matagal na yun. So, ayun na nga. So, dahil busy nga ako, lumapit sa akin tong tao ko na, sir, magkano po ba yung i-charge kay sir? Kasi, check up, tapos binabaklas yung spark plug. Sabi ko, sige, isingilin nyo na lang ng check up. Ngayon, so nabigyan na namin siya ng quotation nun. Ang ano niya, babalik na lang daw siya para magpagawa. Kaya, sabi ko, singilin nyo na lang ng 500 pesos para sa check up na lang kasi may binaklas nga. Ngayon, ito na, nag-horimentar na si sir na ito na, sinigawan na yung sekretary ko nang sumisingil sa kanya. Dahil, bakit daw may bayad? Gawa ng check up lang naman. I mean, lumapit ngayon sa akin yung tao ko, sabi niya, ayaw magbayad kasi gawa ng check up lang naman daw ang ginawa. So, para ho sa mga hindi nakakaalam, hindi ho check up yun. Ang pag nagpabaklas po kayo ng spark plug, hindi ho check up yun. Para ka nagpalit ng spark plug nun. So, meaning, may labor na ho yun at hindi naman po yun, hindi naman yung tiningnan lang. Kaya baka yung tiningnan lang, baka pagbibigyan ko pa siya kung naniwala lang sa akin na walang problema yung spark plug niya. Wala naman problema sa akin. Madali akong sobrang madali akong kausap regarding lalo na sa pera. Minsan nga talagang pinalilibre ko pa. So, kaya lang sabi ko sa kanya, sir, pinabaklas niyo yung spark plug. Dahil sa ganung sistema, hindi na ho natin matatawag na check up yon. Ang ginigit niya naman ngayon, hindi naman daw pinalitan. Check up lang. Kaya, bakit daw siya magbabayad? At ang mahal-mahal pa raw, 500 pesos. Kung tutuusin nga, mura pa nga yun. Sa totoo lang. Yung iba nga rito sa amin, nagpapagawa, tatanong sa amin, bakit ganun pa yung check up namin? Mura pa yun. Ito, nagalit. Hanggang sa ako na yung kausap niya, nagsisigaw-sigaw na ron. So, nakakaya rito sa mga kasabay niyang customer So, hindi yung pwede na na free yun kasi pinabaklas niyo yung spark plug. Unang-una, ikaw yung nagsabi na nagbaklasin ng spark plug. Ngayon, pinabalik mo pa yung luma. Pinabaklas kabit mo pa. Siyempre, literal na dapat may bayad na yon. Kasi kumakain ka na rin ng ng oras ng tao ko, sabi ko sa kanya. So, ayun na nga. Hanggang nag-orimentado, so ayun na yun, hanggang sa ambahin na ako ng suntok na tinawag na tayo na gahaman. So, yung gahaman na yun, na word na yun, baka hindi alam ni sir yung salitang gahaman. Sobrang yun hindi maganda sa kapwa magsalita ng isang
word na yon, lalo't hindi mo pa siya kilala ng tuluyan. So ito, panoorin natin yung mga eksena rito sa sa mga nangyari. Concerned ako. So yun dito, Dapat sabi na pre-check up, kung dapat kayo ginigit niyang pre-check up dito. Tapos ito naman, yung sinasabihin niya tapo, yan si Joey. Sinasabi niya wala sinasabi na check up kasi wala nga talaga kami pre-check up dito. Yun yung ginigit niya. Hindi ka nare-respeto, sir. Hindi ka nare-respeto. Hindi nare-respeto. Hindi ka nare-respeto. Konting bagay lang Wala, eh. hindi konting bagay yun, sir. Tinatanggal niyo yung spark plug, hindi konting bagay. Pina-check up ko nga lang, hindi lang naman yun yung concern ko, diba? Binabayaran niyo po rito. Hindi dapat sinabi ng tao mo kasi nung nag-inquire ako dito sa inyo, pre-check up naman yan. Kaya hindi na nga eh, wag na nga eh. Pera lang naman yan eh. Wag na. Oo. Gaman. Naman ako eh. Yo, gaman. Kayo gaman, sir. Okay lang sana kung may pinalit ang mag-part. Huwag kang bagay niyo, sir. Ang dami ang tagal ko na pinali ko, wala makakaaway. Kaya huwag kong ganyan, sir. Sir, umalis na po kayo. Pwede na po kayo malis. Wag na po kayo magbayad. Pwede na po. Hindi po magsasalita pa po kayo ng kahit ano. Chipo. Bro, may naroon. Walang kalang yung boss. Wala pong kalang salita. So, ayun, tip ko lang para sa iyo, sir. Kung next time mo, pupunta kayo sa isang shop at wala naman sinabi sa inyo na check up. At sa tinuturo niya kasi na na tao ko raw nagsabi. Wala akong nagsasabi. 100% wala nagsasabi sa inyo. Kaya na check up free, wala pong ganun. Kasi telepono pa lang mag-inquire ka sa amin. May nagtanong na check up, sasabihin na sa inyo kung magkano. Tapos wag niyo pong daanin sa dahas, sir. Hindi lahat ng bagay nadadaan sa dahas. Mas nadadaan pa yung isang bagay, kahit problema yan, nadadaan po yan sa mabuting usapan. Kasi kung kinausap niyo po ako na maayos, napakadali ko pong kausap. Pagbibigyan ko kayo, sir, wala po kasi akong pera eh. Pwede bang libre na lang? Wala po kasi akong panggasolina. Hindi na po ako makakalis dito, sir. Kahit wala akong pera, baka bigyan pa kita ng panggasolina. Kahit hindi ako mayaman, baka binigyan ko pa po kayo ng panggasolina. Sobrang dali ko pong kausap. Alam niya na yung mga nagpapagawa sa akin. So ayun yung mga comment ng mga nagpagawa sa akin. Basahin ninyo. Yung mga nagpagawa na po sa amin, mga suki namin yan. Alam nila kung gaano ko kadali kausap. Katunayan, nagpapautang pa nga ako rito. Yung iba pa nga hindi na nagbabayad. Siyempre, sa part na yon, medyo nasaktan din tayo. Tao rin tayo. Pare-pareho tayong tao. Magkakaiba lang tayo ng ugali, pero lahat ng nararamdaman natin, makakaramdam tayo ng galit, lungkot, iisa yan. Walang tao na naiiba ang emosyon. Lahat po tayo nakakaramdam. Kung ano yung nararamdaman ninyo, nararamdaman namin. Nararamdaman ko, nararamdaman nyo rin. So yun lang. Sana po, kung ganun, hindi po, lalo kasi magkakaroon ng problema pag dinaan nyo sa dahas o paninindak. Lalo lang tayong lalaki yung gulo niyan pagka nagkataon. Tapos, regarding dun sa sinabi ninyo na kung tutuusin, kaya nyo namang gumawa. So, hindi bago yan. Hindi bago yan ng ganyang eksena rito sa shop namin kasi may mga ganyan. Kaya ko namang gawin yan, ang dali lang gawin yan. So, wag po kayong pupunta sa isang auto repair shop kung kaya nyong gawin. Kayo na lang po gumawa kasi talagang sisingilin kayo. Hindi pa pwedeng libre. Tsaka, bakit nyo po dadalhin, di ba? Yun lang naman yung logic dun eh. Bakit nyo pa dadalhin sa isang repair shop kung kaya nyo naman palang gawin? Hindi panindigan nyo na kaya nyo gawin. Eh, kaysa naman buburautin nyo o
pagsasabihan nyo nang di maganda yung pupuntaan nyo na repair shop, kaya nyo naman palang gawin. Yun yung binigay sa inyong labor. Oh. Kung gatsa ka ganito po yun. Pag binigyan kayo ng presyo, kasi dito sa shop, ang SOP ko rito, wala pong sapilitan dito. Hindi po ako namimilit na magpapagawa ka o hindi. Basta nagpa-check up kayo sa akin, gagawin namin dito yung trabaho ng isang mekaniko. Trabaho, check up, ito po yung mga sira nakita namin. Walang problema ko sa amin niya kung hindi kayo magpapagawa, walang sapilitan sa akin. Kung kayo magpo-provide ng parts, walang problema rin sa akin. Kayo mag-provide ng parts. Kung hindi nyo nagustuhan yung presyo, pwede po kayong hindi magpagawa. So wala pong sapilitan dito. Hindi kami yung tipo na pag pumunta ka rito tapos baklas na lahat. Tapos magugulat ka na lang, ito na yung bill mo. Hindi kami ganun. So ang sa akin ho, wag na lang po kayong magsalita ng hindi maganda kasi pare-pareho po tayong tao. Kasi pag mang magsalita ka ng di maganda sa kapwa mo, pag sa'yo rin yun ginawa, hindi rin maganda. So masasaktan ka rin. So yun lang, kung halimbawa kaya nyo yun, lalo sa mga sobrang teknolohiya natin ngayon, ang daming tutorial ngayon ng mga DIY, wag na po kayo, wag po kayo magpupunta sa mekaniko kung kaya nyo gawin. Yun lang po ang tip ko sa inyo. O kaya naman, magpagawa kayo sa mekaniko, wag na po kayo magsalita ng kung ano-anong alam nyong ikakasakit ng damdamin ng isang mekaniko. Kasi kung sasabihin mo, pinagawa mo rin sa mekaniko, sasabihin mo, kaya ko namang gawin yan. Bakit? Lagi naming babalik sa inyo yung salita nyo na, bakit di mo na lang gawin? Kaya mo naman palang gawin. Bakit pumunta ka pa dito? Parang gano'n, di ba? Dahil nga, masama nga kami, masama naman magsabi sa customer na ganyan. Alam mo naman sa atin, customers always right, kahit balagbag na, isang maling ng sistema natin, laging pinaninindigan, customers always right. So paano naman kami mga mekaniko? Kung may mga mekaniko po kasi, kung halimbawa kayo naman, meron namang ayaw din ng mga mekaniko na pag-uugali. Kami rin naman po mga mekaniko, meron din po kaming iniiwasan na pag-uugali ng isang customer. So ito nga lang yung medyo masaklap sa mga buhay-buhay namin mga mekaniko, kumbaga parang wala kang karapatan at saklap no, medyo wala kang karapatang ipagtanggol sarili mo, parang ganoon, di ba? Kaya ang dami rin customer na sinasamantala rin yung pagkakataon na pinapanindigan natin na customers always right, pero hindi sa lahat po ng pagkakataon Siyempre, kumbaga, lagi ko nga layunin dito, hindi lang po ito pagpapayaman ng negosyo, pagpapayaman po ito ng pagkatao. Kung paano natin tratuhin yung kapwa natin, doon natin mapapayaman yung pagkatao natin. So yun lang, sana maging aware ang lahat. At para sa iyo sir, sana baguhin nyo yung ugali niya kasi kung sa iba po kayo magawa, wag mong pong gagawin niya kasi hindi lahat po ng shop malalawak yung pangunawa, mahahaba yung pasensya. Siyempre kung gano'n, kagaya nun, inambahan mo na ako ng suntok, kung paano ko nadalan din po ako sa emosyon ko, hindi nag-abot na tayo, hindi nagkagulo na tayong dalawa rito. Ako nga, todo pasensya na ako dun sa mga kasabay nyong customer kasi nakakaya talaga. At sabi nga pala sir, sabi nung kasabay nyo na nagpagawa rito, yung nasa likod ninyo, naririnig lahat ng usapan ninyo, napakayabang daw po ninyo. Kung utos-utusan nyo daw po yung tao ko, parang pinapakain nyo, wag pong ganun. So yun lang, sana mag-aware tayong lahat. Wala po akong planong manira ng tao dito, nandun lang po tayo lagi sa tama. Kumbaga kung cool lang sir, lang tayo, diba? Kalma-kalma lang para iwasan natin gulo. Hindi naman yan, lalong ang ugali ko po kasi ayaw ko po nakikipagtalo sa pera yung mga ganyang bagay, hindi yung dapat pinagtatalunan yun. Sobrang dali ko kausap sa pera. Ayun lang. Salamat po lahat sa mga sumusuporta sa akin at siyempre sa mga tropa dyan na may repair shop.
Sana maging aware kayo na may mga ganito talagang customer at sana hindi rin mangyari sa inyo. At para sa iyo, sir, sana hindi mangyari sa iyo yan. Yung ginagawa nyo. Baka bumalik sa atin eh. Siyempre, baguhin nyo na po yan para hindi na mangyari sa inyo talaga. Okay yun, God bless you, sir. Sana po ay hindi na ninyo maulit yan sa iba pang auto repair shop.